iba pang balita, inilabas na po sina Benito Tiamzon at Wilma Austria sa multipurpose hall ng Camp Crame kung saan sila isinailalim naman sa inquest proceedings. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, ayon nga dito sa abogado ng mag-asawa na si Rachel Pastores, ay matatawag na walk-out yung ginawa nila sapagkat kini-question daw ng jurisdiction nung inquest dahil nangyayari nga daw yung sinasabing case ng Commission ng Crime doon sa Cebu, pero nangyayari daw ang inquest dito sa Metro Manila, particular na nga dito sa Camp Crame. At pero ang nabanggit ng mga taga-CIDG na sumaksi doon sa inquest proceedings kanina ay tila winade lamang daw yung presence ng mag-asawa saka nung lima pa nilang kasama at natuloy din naman daw yung paghahain ng reklamong illegal possession of firearms and ammunition, possession of explosives at yung harboring ng criminals. At binabanggit din itong si Rachel Pastores na abogado nga nitong mag-asawa na in violation daw doon sa tinatawag na Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG yung pag-aresto nung Sabado sa mag-asawa sapagkat meron daw hawak na ID ng JASIG itong si Wilma Tiamzon na nakapangalan mismo sa kanya. Ito namang si Benito Tiamzon ay meron din daw hawak na JASIG ID pero alias daw ang nakalagay doon pero yun nga hawak daw niya yung ID na yan pero hindi daw kinilala yan ng mga umaresto sa kanila. So yan nga yung kanilang ilalaban sa legal na paraan upang makalaya nga itong mag-asawa. Samantala kanina ay nagbasa rin yung taga-karapatan ng Sipina Palabay ay nagbasa ng joint statement ng mag-asawa na Tiamzon at sinasabi nga rin nila na sana nga kilalanin yung kanilang yung pagiging nila yung pagkaka-include nila sa JASIG at umaasa nga sila na papaboran sila ng otoridad. At kanina nung bago sila pumasok dun sa poster ng PNP nakapagsalita pa ito nga si Wilma Tiamzon at nakikita niya yung pagbati daw sa anibersaryo ng samahan na kabahagi ng CTP. So yan muna ang latest dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Ian, matanong ko lang kasi dahil dun sa taliwas na claim ng magkabilang kampo ng PNP, ngayon naman itong mag-asawang Tiamzon nga, sinasabi nila, of course, kailangan silang palayain dahil sila ay consultant, sila ay may immunities mostly, Pero on the other hand, sinasabi naman ng PNP na hindi sila sakop nun dahil wala naman sila dun sa mga pangalan, walang particular na pangalan na nakasaloob doon. So, ang kinakatakot ng marami kasi Ian ay ang magiging maaring trigger ito sa isang mas malaking gulo dahil sinasabi nga nila tuwing nagkakaroon ng anibersaryo ang CPP-NPA ay nagkakaroon nga ng mga pag-atake, mga gulo. Ano ba ang sabi ng PNP tungkol dyan? Well, nag-pronounce na rin ang PNP at saka ang pamunan ng AFP na nakahanda sila sa mga kaganapan nasa strategic positions daw yung kanilang mga tropa at inaasahan na rin nila na baka magkaroon nga ng retaliatory attacks pero ang binabanggit nila ay naka-ready ang sandatahang lakas at ang PNP na rin kung sakasakali na magkaroon nga nitong tinatawag na pag-atake sa hanay nga ng mga miyembro ng CPP-NPA. At Connie, mabanggit ko na rin ang binabanggit din ng abogado nitong si mag-asawang Tiamzon ay yung illegal possession of firearms daw tsaka yung possession of explosives. Sinasabi nila sila yung kasi daw nung na-arrest daw sa Cebu yung mag-asawa, wala naman daw natagpo ang mga baril at pampasabog. Ang sinasabi nga nila yun ang nakuha daw sa mag-asawa, mga personal na gamit at meron daw mga dala silang tuta at mga pusa. So yun nga sinasabi mga pakititan. So yun daw bang mga tuta at pusa na yan ay naging baril pagdating dito sa Maynila. So yan ang pinagtataka nila, paano raw nagkaganyan. Pero siyempre ang sasabihin naman sa atin ng PNP at AFP ay lehitimo yung kanilang mga nakuha at talaga legitimate na merong mga nakuha sa kanila kaya nga sila kinasuhan ng illegal possession of firearms at possession of explosives. Connie. Iyan, meron ba tayong balita as to the, kasi may panawagan si Joe Masiso na palayain na para hindi daw mahadlangan yung pag-uusap nga ng pamahalaan at ng CPP-NPA. Meron ba tayong nakuhang information tungkol naman sa ano ang magiging kumbaga procedure nito talagang PNP kasi ihuhold nila itong mag-asawa. Pero paano? Kasi ang daming in question on their part, sabi nila, walang nakuha sa kanilang kahit na anong mga armas tulad ng sinasabi. Connie, sa ngayon,
ngayon ay naibalik na ron sa PNP Custodial Center yung mag-asawa at saka yung lima na rin nilang kasama. Ang balita natin doon sa mga taga-karapatan ay mayroon na rin mga NDF consultant na since 2004, since 2012 ay nakakulong na rin doon, naka-detain sa PNP Custodial Center. So, Connie, ang understanding natin hanggat walang court order o walang naibibigay na anumang order mula sa PNP ay hindi aalisin sa PNP Custodial Center yung mag-asawa. So yung legal battle ay talagang pag-alaban kung hanggang umabot yan kung saan mga venue, pero talagang ang PNP firm sila, Connie, na walang order sa kanila na alisin dito yung mag-asawa o kung sino man mula sa NDF o kung doon sa mga naresto ay hindi aalisin dito sa PNP Custodial Center dahil nga sinasabi nila na mas ligtas daw ipiit muna o detain pansamantala dito yung mag-asawa sapagkat na maganda yung pasilidad dito sa PNP Custodial Center, Connie. Panghuli na lamang iyan, may mga nagpo-protesta tayong nababalitaan at in support ito at dun sa pagpapalaya ng mag-asawa. Meron ka bang namataan dyan sa paligid ng krami ngayon? Karina, Connie, talagang mayroong nag-rally doon sa increased rotational presence ng mga Amerikanong sundalo dito sa tapat ng Camp Aguinaldo. Pero pamaya-maya, sumegway naman sila, tumawid naman sila ng EDSA at sa Campo Crame naman sila nag-rally. Kanina yan, bago maganap itong inquest, mga around 11:30 ay nagpuntahan yung mga militanteng grupo mula sa Anak Pawis, mula sa iba pang mga militanteng organisasyon. At yun nga, ang demand naman nila, Connie, palayain itong mag-asawa dahil nga sakop doon ng Jasig yung sila, kaya hindi daw sila or immune sila sa anumang pagkaka-aresto. Pero ngayon, Connie, umuulan-ulan dito sa Campo Crame, umaambon-ambon dito ngayon, kaya naman kanina ay wala tayong nakikita ngayon so far doon sa EDSA gate kung saan nag-rally itong mga militante at nakasarado ngayon yung gate, yung papasok dito, kaya wala tayong nakikita ngayon na nagra-rally sa mga sandaling ito. Pero yung mga supporters, itong mag-asawa, kagaya nung sa mga iba't ibang mga samahang organisasyon, yung ibang mga leader ay narito nga sa loob, kagaya ni Carol Arroyo ng Bayan ay nandito siya sa loob mismo ng Campo Crame. At ayun nga ang sinasabi niya, kailangan daw palayain nitong mag-asawa sapagkat covered nga daw ng Jasig sila, kaya immune sila sa anumang pag-aresto dahil nga consultant sila ng National Democratic Front, Connie. Alright, maraming salamat, Ian Cruz.